Sa isang retirement ceremony sa Of the Air Base, opisyal nang namamaalam ang Israeli Air Force sa kanilang kahula-hulihang F-16C Fighting Falcons, na naging kanilang primary combat aircraft, at ilang beses nilang in-upgrade sa loob ng halos 40 taon. Ang F-16C ay naging pundasyon ng mga mataas na kapabilidad ng Israel sa aerial supremacy laban sa mga bansang nakapalibot sa kanya, mula pa nang ipakilala ito noong 1980s, kaya ilang beses nilang tinalo ang kanilang mga kaaway, gamit ang mataas na kakayahan ng mga fighter jets na ito. Pinangalan ng Barak, na ang ibig sabihin ay kidlat, sa Hebrew, ang maliksi at may napakaraming kakayahan na multi-role fighters na ito, ay may mahalagang papel sa iba't ibang military operations at mga defense strategies ng Israel, laban sa mga nakapaligid nilang mga kaaway. Kaya naman, namamaalam ng may pagpupugay ang 115th Squadron ng Israel Air Force sa mga F-16 na ito, dahil sa contribution nito sa kanilang mga pakikipaglaban. Ang pagtatapos ng panahon ng F-16 Barak bilang ang huling single-seat fighter aircraft, na matapat na nagsilbi sa Israeli Air Force Squadron sa loob ng mahigit 3.5 dekada, ay opisyal ng minarkahan sa kasaysayan ng hukbong himpapawid ng Israel. Ang Israel Air Force ay nagkaroon ng 81 na F-16C Barak, sa kasagsagan ng buhay ng mga fighter aircraft na ito. Ang retirement na ito ng F-16C, ay kasunod sa nauna ng pag-retire ng 70 F-16A at B, noong Disyembre 2016. Ang mga pag-retire ng mga F-16 ng Israel, ay bahagi ng modernization ng Israel sa air supremacy capability upgrade ng kanilang Air Force, na ang pakay ay palitan lahat ng mga F-16 sa mas advanced na Lockheed Martin F-35A, na tinawag nilang Adir. Ganun pa man, pinapanatili pa rin ng Israel Air Force ang 47 na F-16D, na ginawang twin-seat operational trainer aircraft, at 77 na F-16I Sufa twin-seat combat variant, upang masigurong may sapat at nakahandang air defense fighter aircraft pa rin ang kanilang bansa, habang hinihintay na tuluyan ng mapalitan ang lahat sa F-35. Ang pag-retire sa mga F-16C fighter jet na ito sa kanila, ay maaaring magbukas ng mga bagong deployment ng mga retired multi-role fighters na ito sa ibang bansa, lalo na sa bansang Ukraine. Bagamat hindi kasing advanced sa mga Block 50-50 seconds at Block 70 Viper, ngunit masasabi umanong ito ang pinaka-advanced na version sa lahat ng mga F-16 sa iba't ibang bansa, na maaring ma-transfer sa bansang Ukraine. Ngunit maaring mapupunta lang din ito sa scrapyard kung sakaling imposibleng transfer ito sa Ukraine, dahil may mga balitang may pagdadalawang isip ang Israel na magbigay ng direktang suportang militar sa Ukraine, upang hindi masisira ang magandang relasyon nito sa Russia. At kung sakaling magkaganon, maaring pahintulutang transfer ito sa ibang bansa, na interesado sa mga fighter aircrafts na ito. At tila madagdagan pa ang mga available na mga F-16 sa mundo, na maaring ma-transfer sa ibang mga bansa, ngayong kinumpirma na ng bansang Greece, na kanila na ring i-retire ang kanilang mga F-16 Block 30, na sinasabing may potensyal na ibibigay sa Ukraine. Aabot sa 32 na F-16C ang i-retire ng Greece, na ibibigay muna ng Greece sa Amerika, upang kanila itong i-upgrade sa mas mataas na version, bago ito ibigay sa kanino mang bansa na nais ng Amerika. Ang Pilipinas at Amerika, ay may kasunduang tinatawag na Security Sector Roadmap, kung saan magbibigay ang Amerika ng ilang squadrons ng mga F-16 upang mapalakas ang air defense ng Pilipinas. Ngunit naniniwala tayong wala tayong inaasahang matatanggap na update na balita tungkol dito, hanggat di pa ito ma-deliver sa ating bansa, dahil bahagi ito sa classified informations na pangangalagaan ng Department of National Defense.